What's up guys? Meron na naman tayong bagong i-vlog ngayon na laptop repair. Bali, ito ay galing sa aking customer na isang guro po sa isang pampublikong eskwelahan. Ngayon, ang issue nito ay siya nga pala ang kanyang specs ay Intel Core i3 na 6th Gen, 4GB RAM, tapos naka 1TB. Maganda yung laptop nito, maganda. Ayan, tingnan natin yung issue niya. Ang issue niya ay try natin siyang buksan na. Ayan, open. Nag-iwa yung screen. Yun. Ito yung sinasabi ng may-ari na issue niya. Pumupunta siya ng BIOS kada bukas niya. Hindi siya dumidiretso sa Windows or sa system, operating system niya. Ulitin, parayin natin ulit. Tayin natin siya. Buksan ulit natin. Bukas. Yun ang issue niya. Kung titignan natin yung boot manager o yung boot option, tama naman yung pagkaka-arrange ng boot priority order. Ang una ay Windows Boot Manager kasi naka UEFI siya. So walang problema, hindi natin alam bakit pumupunta dito sa BIOS everything ng bukas. Maaaring may problema yung BIOS system niya, sira, or may problema yung Windows Boot Manager, yung boot option. Ngayon subukan natin magsaksak ng USB para ma-check natin kung babasahin ba yung USB yung ating bootable USB. Sintak natin ito sa likod. Okay, i-ano ulit natin siya. I-start natin. Ayun, pumunta pa rin siya dito. Pero binasa yung Kingston ay binasa. So ibig sabihin nagpa-function yung boot order niya. Subukan natin siyang ulit i-reboot. Tapos pindutin natin yung F12 para sa boot menu. Pumasok siya ng Windows. Pumasok siya guys ng Windows. Ayan guys, pumasok siya ng Windows. Hindi ko alam kung bakit, pero aalamin natin kung paano nangyari yon na siya po ay pumasok ng Windows. Napansin ko sa kanya ang bagal niyang mag-boot, which is hindi normal yung tagal ng pagbuboot niya, no? Ayun yung napansin ko sa kanya. Ayan. Pero hindi siya normal kasi dapat nag-display agad yung mga icon. Hindi normal yung pagbuboot niya. So possible may problema yung hard disk, hindi lang. Pero dapat natin alamin kung ano nga ba. Mabagal siya, pati paglabas ng yung paglabas niya dito ng mga icon matagal. Dapat yan, tulad na yan, labas na yan. Ayan, dapat malabas agad yan. So hindi normal. Subukan natin siya restart.
kung papasok pa rin sa Windows o diretso pa rin dito sa system. Start natin. Ayan, na-start. Start tayo. Ayan, mag-restart po siya. Kung mapansin nyo, may gulit yung kanyang LCD. Ibig sabihin sila na. Possible, katagalan, susuko na rin yan. Meron pang pula sa ilalim. Ayun, pumasok pa rin siya ng BIOS. So, may problema. Sa mga paraan na nakikita ko dito ay sa either may problema sa BIOS. Ang kanyang BIOS version ay 1.10. Ang latest BIOS ng ganitong laptop, search natin. Ayan, dito tayo guys sa pinaka brand na. Ito yung Acer. Ayan, Acer. Ano tayo ng BIOS? Ayan, yung BIOS. Ayan. Yung nakita natin kanila ay 1. Something 1.10. Ito ay 1.17, 1.10 yung kanina. Ito 1.16, 1.10 yung kanina. Kanina 1. Ayan, 1.10. Tapos ito nandito sa ating downloadable na BIOS, 1.17. So, isa yan sa mga paraan na pwede natin gawin, mag-update ng BIOS. Pero sa ngayon, hindi mo natin gagawin yan kasi risky yan. Mahirap mag-update basta-basta ng BIOS. So, ang gagawin natin, mga kapatid, ay bubuksan natin itong laptop. Ayan guys, bubuksan natin yung laptop na to. Mabaklasin natin siya. Ayan, masuot. Hindi tayo mahirapan kasi ito na yung CMOS battery eh. Ang gagawin natin, isi-short lang natin yan. Para ma-reset yung oras, yung mga save settings sa CMOS, sa BIOS. Dito yan. Kasi ito yung mag-save yung memory niya. Actually, ito yung BIOS. Ayan guys, i-short lang natin itong CMOS battery para ma-reset yung BIOS. Ito lang yan. So, i-short lang natin yung positive negative ng 15 seconds. Short natin siya. Subukan natin open kung ganun pa rin. Ayaw na mag-open ah. Bakit kaya? Ayun guys, pinost ko lang yung video. Yung recording natin pinost ko. May napansin ako sa kanya. Ito no. Napansin ako sa kanya dito. Ayan, may napansin ako sa kanya dyan. Parang ito yung kanyang security switch para sa power. Kasi dito sa takip, may napansin ako na pag tinakpan mo siya, itong takip nito, madidiinan itong pinakita ko sa inyo una. So, kaya ayaw na mag-power on. Kung papansin nyo, ayaw na mag-power on. Pina-power on natin siya. Ayan, ayaw. Ngayon, susubukan natin. Takpan. Saka natin ipa-power on. Takpan natin siya. Ang ganyan. Natakip na. Ano natin siya. Ngayon, susubukan natin siya i-power on. Ayan, nag-power on na siya. Dahil doon may ano siya, security feature siya na
may security feature siya na gano'n na need niyang madiinan yung parang ano na yan, bottom na yan para mag-power siya. So pag hindi nadidiinan yun, hindi siya magpa-power. Nareset na natin yung CMOS kaya ganyan. Kaya natin. Yan. Diretso pa rin. Ako, ganun pa rin siya. So, hindi ko alam kung anong problema nun. Bakit ganun pa rin siya. Pero, since ito ay kailangan natin i-repair, kailangan natin alamin. Hahanapin natin kung anong problema. Ang isa pa sa mga paraan na pwede kong gawin dito ay babaklasin pa rin natin siya. From motherboard. Babaklasin natin siya. Parehong lumaban, parehong nagkuwirangan at ang brado sinabi niya. Tama na siguro nga di naman sa pamamayabang pero ako'y pagod na. Sobrang sagad, di pa ba sapato? Tama na, tama na. Tama na siguro nga di naman sa pamamayabang pero ako'y pagod na. Sobrang sagad, di pa ba sapato? Tama na, tama na. Nakakasawang makipaghabulan lalo na't ganito. Ni walang pupuntahan at malabong magtagpo. Yung para bang pelikula na wala ng katapusan. At di na naintindihan yung kwento ko pag trailer lang. Kaso ano, bakit sinong nanguna? Di na ba naisip na parehas lang tayo tanga? Di ako nang Kasi maselan yung hinge. Baka masira yung hinge. Ayan guys, babaklasin natin. Babaklasin natin ang dahan-dahan lang para hindi masira. Baka naman masira eh. Ayun, dahan-dahan. Babukan tayo na ito. Ito. Parang pick siya ng gitara. Plastic lang to. Ito rin sa likod. Okay na. Bandaan natin siya iangat. Kasi ito ay meron pang nakakabit na plates sa ilalim or ribbon wire na nakakonekta sa keyboard at saka sa mouse. Ayan, sisirit ko. Ayan, nagkita na rin. Ayan. Yun yung load. Ayan, tanggalin natin sila. Lang natin ito. Push natin yun. Push natin palabas ito. Yan. Yan guys, itanggalin natin. Ngayon sa mga gagawin natin guys, kasi kanina napansin ko sa kanya, since mabagal yung pag-process niya ng system sa pag-boot niya, ang pakiramdam ko merong automatic key na pumipindot. Possible sira na yung keyboard. So ang hinala ko na automatic na pumipindot is yung F2. Kasi yung F2 or delete, dalawa dyan, F2 or delete. Kasi itong function nito during boot, pupunta siya ng BIOS pag pinipindot mo tong F2. Pag pinipindot mo tong F2, pag Acer saka Asus, BIOS ang punta nun. Pag for example, pag HP naman F10, BIOS yung punta nun. So hinala ko ito, automatic na pumipindot. Ngayon susubukan natin siyang i-on nang walang keyboard. Problema, ito yung power niya. So paano natin magagawa yun, no? So may paraan dyan, syempre mga expert lang makakalam na katulad natin. Joke lang, hindi tayo expert. Disclaimer lang na hindi po tayo magaling. So yung mga basic knowledge lang po ang nalalaman ko. Ano po yung mga nalalaman ko, yun po ang ginagawa ko. So hindi tayo magaling. Disclaimer lang. So hindi tayo expert at hindi tayo hindi natin
sinasabing mas magaling tayo dun sa mga maraming technician dyan. So kung ano yung nalalaman ko, yun lang yung aking ginagawa. So ito yung power niya. So gagawin natin ang paraan yun paano mabubuksan dito. Ngayon papabihin na muna natin to. Sasalpak natin tong hard disk natin para yan po ay babasahin. Ayan guys, nasalpak na natin yung ating hard disk. Ngayon ang gagawin natin, papower natin siya. Nasa na yung aking mahiwagang pangsipit. Ayan, papower natin siya. Ito lang pag-power niyan. Ito yung keyboard niya. Ito yung salpakan ng keyboard. Dito natin siya ipapower. So, most probably yung mga ganito, ang power on yan is sa first 1 and 2 pin or sa pin number 1 and pin number 2. Minsan naman sa pinakadulo, pero kalimitan madalas sa mga laptop na ganito, lalo Acer, 1 and 2 pin. Tignan natin. Oo nga pala, nakalimutan natin guys. Sinabi ko kanina, hindi siya magpa-function or hindi siya mag-on pag hindi nakatakip o nakadiin yung security features niya. Yan, kailangan natin siyang takpan o damin. Yan, nakalimutan natin. Ito naalala ko. Saan natin siya ulit? Andahan lang kasi baka masira yung hinge. Yan, ito yung hinge. Masisira yan. Madaling masira yan. Lalo pag wala yung takip. So, buksan na natin siya. Buksan natin siya ulit. Try natin ulit yung power on dito. Ayun. Bumukas siya guys. Ayan. Ayan, nag-open siya. Mukhang successful yung ating nga. May problema yung keyboard. So kung mapapansin nyo guys, yan, nag-boot siya. Hintayin natin hanggang makapasok ng Windows. Medyo mas mabilis siya kanina. Ito medyo mas mabilis siya ngayon kaysa kanina. Kasi walang nag-interrupt sa kanya na automatic pindot na keyboard. So mas mabilis siya. Ayun, mas mabilis siya mag-progress or mag-process ng system. Yung pagbubot niya is normal na. Hindi katulad kanina, ang tagal umikot lang, umikot. Try natin sa desktop. Ayun guys, kung mapapansin niya, yan, mabilis yung paglabas ng icon. Hindi katulad kanina, mabagal eh. Try natin dito. Normal na yung pagbubot niya. Ngayon ang gagawin natin, susubukan natin siyang i-boot ulit kung normal na ulit yung ano. Ang gagawin natin ay i-shutdown natin siya, tapos restart natin ulit. Since wala tayong mouse kasi tinanggal natin siya, yan, tinanggal natin siya dito, meron gamit tayo ng external mouse para ma-shutdown natin siya proper. Restart natin. Kung ganun pa rin, check natin yan. Malalaman natin yan kung mag-boot na siya ng normal pagka nag-boot ulit siya ng or nag-boot ulit siya dito sa system. Ang sabihin, keyboard talaga yung problema. So hindi naman natin pwedeng i-replace yung keyboard. Unlike sa iba kasi may mga keyboard na hiwalay yung power. Kunyari sa HP, yung keyboard niya hiwalay dun sa power. Sabihin, pag disable mo yung keyboard dito, pwede kang gumamit ng external keyboard. Mag-install ka ng keyboard katulad nito, mga ganito, USB keyboard. Pwede kang mag-install ng ganyan. Pero since yan ay kasama yung power on sa keyboard, hindi pa pwede. So it's either replace yung keyboard or ang gagawin ko ay susubukan natin linisin mamaya or i-disable ko na tong F2 i-disable natin yung F2
sa madaling sabi, sisirain na natin. Ganun talaga natin magagawa. At the same time, itong keyboard na to guys, kung mapapansin nyo, mahirap to ikabit. Ito yung pinakamahirap na ikabit na keyboard. Ito pa lang sa keyboard ito na nakaka-stress na ikabit. Isipin nyo naman, yan, ano yan, kumbaga parang gamitan ng heating, ano, ewan ko kung anong ginamit nila dito. Tapos tatanggalin mo yan, isa-isa yan, tatanggalin mo yan. Tatanggalin mo yan, saka mo siya mababaklas na gano'n. Nagkakabit ako ng keyboard nito pero napakahirap. Nakaka-stress ikabit. Kaya mahirap to ikabit. Kaya ang ating option ay it's either lilinisin natin to. Pag hindi gumana at hindi pa rin gumana talaga, nalinis tong F2, ay sisirain na natin siya. Disable na natin siya permanently na siya disabled, hindi siya magagamit. So hindi naman masyadong big issue to. Hindi ko nga alam makakapasok ng BIOS. So para makapasok ng BIOS, gagamit ka ng external keyboard para pipindutin mo yung F2 every time na gusto mo pumasok ng BIOS. So yung user naman ito, tingin ko hindi naman siya masyadong pumapasok sa BIOS. So no bearing. So hindi big deal kung masira man tong F2. At the same time, yung function nito sa system hindi naman masyadong ginagamit. So walang problema. So ganun ang gagawin natin solusyon. Pumasok siya ng normal sa Windows, ibig sabihin okay yung BIOS o system. Ang problema yung keyboard. So papatay na natin siya. Tapos gagawin natin, lilinisin na natin yung keyboard. Patay na natin. Shutdown. Then guys, meron tayong dalawang uri ng panglinis. Isang contact cleaner para sa electronics yan. At ito naman WD-40. Cleans and protects. Ang mga loose ends and rusted parts, mga ganon. Mga malikabok, no? Rusted parts. So, unahin natin tong contact cleaner ba kasi yung contact nitong F2. I-ano natin siya, tatanggalin natin siya ngayon. Itong F2. Tatanggalin natin. Babaklasin natin. Ngayon guys, natanggalin natin yung F2. Ayan, tatanggalin natin siya. Kung mapapansin, medyo madumi nga siya. Rusted siya. Okay. Ubugahan natin muna siya ng contact cleaner. Para ma-refresh yung contact niya. Tapos saka natin siya bugahan na itong WD-40. Tapos mamaya sasagpat natin siya ulit. Ano natin siya, pindutin natin siya para malinis. Ngayon guys, itong pinagkakabitan naman ng keyboard natin, bubugahan din natin ng contact cleaner. Para marinis din siya. Okay. Tapos itong malinis na rin naman ito. Wala namang problema dito sa pinaka-ribbon ng keyboard. So ngayon, dry na siya. Dry na siya guys, ikakabit na natin siya ngayon. Ikakabit natin ngayon ulit yung keyboard, tapos bubuksan natin. Ayan guys, naikabit na natin siya. Mapapansin nyo, hindi ko binabalik yung F2 para malaman natin kung talagang gumagana na siya. Power on natin. Ayan, power on. Okay, check natin kung papasok siya ng BIOS. Ayun guys, mukhang successful ang ating paglilinis. Successful guys ang ating paglilinis. Ayos na ulit siya. Normal na siya ulit na nagbo-boot. Hindi na natin kailangan sirain yung F2 pagkat ganito kasi yan guys, papakita ko sa inyo mamaya pag boot, papakita ko sa inyo.
Yan guys, normal siyang nakapasok ulit ng Windows. Ganito kasi nangyari sa kanya guys kanina, kaya siya automatic na nagpa-function or pumapasok dun sa BIOS. I-restart ko. Tapos pipindutin natin ng rapid click yung yung F2 button. Medyo mabagal na rin yung system niya. Ito, need na to i-reformat kasi marami na sigurong malware or something na restart natin. Ganyan siya, restart natin. Restart natin, tapos pipindutin natin ang tuloy-tuloy ito, yung F2. Hindi ko pa kinakabit. Yan siya, F2. Ayan guys, pipindutin natin ito ng tuloy-tuloy, F2. Ayan. Ayan ang nangyayari sa kanya. Itong F2 tuloy-tuloy na po, ulitin natin. Ang nangyayari sa kanya ganyan. Yan ang nangyayari sa kanya kanina. So pag nireset natin siya ng normal, yan siya, wala tayong pipindutin, no? Wala tayong pipindutin. Wala tayong pipindutin. Ayan, normal siyang magbo-boot. Yan, normal siya. So ibig sabihin, ang nagkaroon ng problema yung keyboard niya, okay na siya ulit. Ngayon guys, nakita nyo naman ang ating tutorial kung paano pag meron kayong mga isyong ganito. Napakasimple lang gawin. Panoorin nyo lang ito. Subscribe po kayo sa YouTube channel natin, CNY Computer Services. Maraming salamat po.